pinalad tayong makakausap ang isa sa mga senior deputy majority leader sa Kamara, si Congressman Lawrence Defensor. Kong Defensor, good morning po. Johnny Bañez, Runa Sino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong? Morning po, Magandang Congressman. magandang umaga, John, at magandang umaga, Drew, lalo na sa inyong mga tagapakinig ngayong umaga. Alright. Direct to the point na katanungan, kamusta na po ang ikangay follow-up after tuluyang ibasura ang impeachment complaint po laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Congressman Defensor? Naging maayos ang talakayan ng Committee on Justice at bagamat nakita nating sufficient inform ang dalawang impeachment complaint laban sa Presidente, pareho itong hindi pumasa sa sufficiency on substance. Hindi matatag ang maging narration or allegation at recital of facts ng mga impeachment complaint. Mahirap patunayan ito at mabibigat, at sa pagbasa namin ng impeachment complaint ay hindi ito papasa. Hindi ganun kadali mag-allege ng mga kidnapping na ginawa mismo, personal ng Presidente, o kaya ang pag-institutionalize ng malawakang korupsyon. Hindi direktang maiuugnay ito sa ating Presidente, o kaya ang aligasyon na pagtaguyod ng ICI ay ginamit para mag-cover up ng korupsyon sa mga kasamahan ng Presidente. Napakahirap yun, John. At ang appointment mismo ng isang tulad ni Rogelio Singson, it contravenes the allegation of corruption dahil ang mga taong yun may integridad at mabuti ang reputasyon. So, hanggang doon lang tayo sa sufficiency of form at malinaw ang boto ng Committee on Justice na ipasura ito for insufficiency of substance. Opo. Kong, hindi ho ba tila minadali ito pong naging proseso dyan sa committee level? Hindi talaga minadali at walang nagreklamo dito sa mga naghain ng mga complaint. Sinunod pa namin ang utos ng Korte Suprema at na sundin ang proseso. Hindi na-endorso ito ng 1/3 of the members, kaya tinalakay ito sa Committee on Justice. Lahat nakapagsalita, lahat pinagbigyan ng kahit ano gusto nilang sabihin bago nagbotohan. So hindi minadali ito at ang due process ay nasunod ng husto. Po. After itong pagbasura sa impeachment complaint, ang susunod nito kung merong maghahain, pwede after another year. Tama po ba? Yes, tama yon. Tama yon. May 1-year ban na naman tayo sa impeachment complaint against the President. Opo. Kong, dahil tapos na po itong binasura na, yung impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos, meron pong panibagong impeachment complaint na inihain laban na naman kay Vice President Sara Duterte. Magiging ganito rin kaya ang proseso or meron ba tayong mga pagbabago na inaasahan, lalo na't naglabas nga po ng penal din na desisyon ang Korte Suprema, pinaninindigan po nila yung kanila, kinatigan po nila yung kanila pong naunang pasya. Para malinaw, Drew, susunod kami sa desisyon ng Korte Suprema at ang dalawang bagong complaint na hinihain laban sa ating Vice President ay parehong proseso ang dadaanan katulad ng mga naging talakayan sa impeachment complaints against President Marcos, na nasa Secretary General na ito at itatransmit ito sa Speaker para masama sa order of business at ma-refer muli sa Committee on Justice for determination of sufficiency in form and substance. Dahil walang 1/3 ang mga congressman na nag-endorso nitong impeachment complaint against the Vice President, it will go through the committee process at hindi ito itatransmit agad sa Senado for trial forthwith. Right? So, kumbaga, hindi pa naka-kalendaryo yan, Congressman Defensor. Siguro sa susunod na linggo, bababa ito sa Committee on Rules for referral to the Committee on Justice. And it is only then that we can consider that the impeachment complaint is deemed initiated, o doon magsisimula ang bilang ng araw para talakayin at tapusin ng Committee on Justice ang impeachment complaint.
Okay. So, ito bang isa pang, tama, no? Dalawa rin. Dalawa rin, no? Yung impeachment. Tama yun, dalawa. Okay. So, yung naunang impeachment against kay President Marcos, wala na. Maghihintay na naman ulit tayo ng isang 1 year. taon. Oo. So, patay na, may tuturing. Tama yun, tama yun. Right. Po bang ginawang proseso sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos? The same din po yung gagawin kay VP Sara sa panibagong impeachment complaint, Congressman Defensor? Tama yon kung ano ang ginawa ng Committee on Justice nitong mga nakaraang araw. Ganun na ganun ang gagawin sa dalawang bagong impeachment complaint din kay Vice President Sara Duterte. So ang mangyayari, tama ba? Kindly educate us, Congressman Defensor. Halimbawang maikalendaryo yan, within a week, pwede na rin malaman kung sufficient in form at saka in substance yung reklamo kay VP Sara? Posibleng tumagal din kung mas marami ang gustong magsalita. Depende sa Committee on Justice. Ngunit may assurance ang House of Representatives na pagsasalitain ang lahat ng miyembro, laban man o kakampi sa mga impeachment complaints na ito. Basta malinaw lang sa ating mga kababayan na determination pa lang ito ng sufficiency in form. Ibig sabihin, tama ba ang forma? Tama ba ang verification? Nakasabi ba ng personal knowledge at authentic records ang naging basihan ng mga impeachment complaint? Yan po ay determination ng sufficiency in form. Pag pumasa ang dalawang impeachment complaint na yan, we will determine sufficiency in substance. Kung ang recital of facts ay may basihan. Kung sabi nyo magiging madali yung dito pagdating sa committee level, pero hindi ho ba magiging komplikado considering na meron nga pong nilabas na pasya ang Supreme Court? Hindi ba magbabanggaan yun? Hindi naman, John, kasi ang sabi lang ng Supreme Court, kaya ibinasura nila ang naunang impeachment complaint kay Vice President Sara. Ang sabi nila na dapat ang pagbilang ng araw. Pagdating sa impeachment complaints, ang pagbilang ng session days ay hindi session day according to the interpretation of the House of Representatives na kahit lumampas pa ang isang 24-hour day, isang session day pa rin kapag patuloy na nakasuspend lang ang session. Ang sabi ng Korte Suprema, basta pagdating sa mga impeachment complaint, ang session day ay eksaktong 1 calendar day talaga. So 24 hours lang. So hindi pwedeng palawigin ito. Bagamat tinatanggap namin yung interpretasyon ng Korte Suprema, we stand firm on our position that in terms of interpreting and executing our own rules in the House of Representatives, sana iginalang ng Korte Suprema ang separation of powers and the independence of Congress as having the sole right to initiate impeachment complaints. Right. Yung dyan, segue na tayo dahil may panibagong sinuspindi na naman, karagdagang suspension kay Congressman Kiko Barsaga. Can you comment on this, Congressman Defensor? Hindi ko na pag-aaksayan ng panahon yan, John. Hayaan na lang natin, nagpasya na ang plenaryo at magtalakay tayo ng mas makabuluhang mga bagay para sa ating mga kababayan at para sa ating bansa. Alright. Opo. Mabalik ko lang doon sa impeachment, Kong. Ang sabi po kasi kahapon ni Congresswoman Jerry Luiso, which is siya yung chairperson ng House Justice Committee, posible pa na magbago ang desisyon ng impeachment ni PBBM pagdating sa plenaryo. Wala Tama na, yun, no, Drew. di ba? Tama yun. May posibilidad pa rin. Ang Meron pa? Committee on Justice, kahit ibinasura ang impeachment complaints, magkakaroon ito ng committee report. Oh. At ang committee report ng Committee on Justice saying na it did not pass sufficiency in form and substance ay iaakyat pa at ire-report pa sa plenaryo ng Kongreso. Okay. Ang plenaryo kung saan lahat ng congressman ay present o makikinig, pwede pang magbago ang boto ng ibang mga congressman na hindi nakasali sa Committee on Justice. If 1/3 of all the members of Congress say na may sufficiency ito in terms of substance, pwedeng ma-reverse ang desisyon ng committee
na ibasura ito. So pwede itong mabuhay ulit. At kung may 1/3 na mga congressman na nagsasabing kayang tumayo sa sufficiency in substance nitong mga impeachment laban sa presidente, ay magiging articles of impeachment ito at itatransmit ito sa Senado for impeachment trial. Alright, so may pag-asa pa pala. Meron Kung may numero. Kung may numero, tama. Kung may numero, Yun. bagamat sa palagay ko manipis, pero may pag-asa pa rin. Alright. So, pwede bang sabing zombie pa ngayon yung impeachment? Hindi pa patay? Zombie yan, hanggat binabasbasan ng nasa taas, pwedeng mabuhay. Ah, di ba? Zombie talaga. ah. Alright. Ito ba pwede natin pag-usapan, Congressman Defensor, yung pagbibitiw sa pwesto ni Congressman Ed Vic Yap? Kasi may may latay sa inyo ito. Sa Nabawasan issue kayo po ng miyembro. flood control. Tama yun. Wala akong personal na kaalaman ng kanyang rason bakit siya nagbitiw. Maaaring may kinalaman ito sa nanging investigasyon sa flood control. At dahil nabawasan kami ng isang miyembro, ang susunod na nominee ng ACT-CIS party list ay aakyat at susumpa bilang kapalit ni Congressman Ed Vic Yap na miyembro ng Kamara de Representante. Matik na yon, sir. Oo, kasi karapatan ng party list na yon na magkaroon ng representative dahil nanalo sila. Sino, sir, yung next in line? With your indulgence po. Hindi ko pa kilala. Alright. Inonominate yan formally ng ACT-CIS party list. Mm. At saka, ang alam ko, i-issuehan yan ng COMELEC ng parang certification ba na sinunod nila ang kanilang nomination process dahil may vacancy. Right. Kong, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong mensahe, lalo na sa ating mga kababayan na inip na dahil nga maraming inaantabayanan na solusyon sa mga problema kinakaharap ng ating bayan. Lalo Sir. yung mga ipapasa ninyo mga priority measures Correct. pa pala, Congressman. Tama yon, June at Drew. Napakaraming ganap sa ating bansa pero hindi tayo umuunlad. Pagod na rin tayo lahat sa mga impeachment na ito. Pero sana maging leksyon ito sa ating lahat na kung bumoboto tayo ng mga tamang leader, hindi mangyayari itong mga impeachment complaints sa ating mga millennial, Gen Z at mga Gen X na mga botante natin. We have a chance to choose another leader in 2028. Let's choose integrity over celebrity. Bumoto po tayo ng tapat, hindi lang yung sikat. At itong administrasyon na to, bago magtapos, dapat may gawing makabuluhan para sa ikaunlad natin tulad ng isang national wage hike, tulad ng pagbago ng sektor natin sa ating transportasyon at agrikultura. Dapat may makita tayong pagbabago, konti man lang, para hindi natin masayang ang 6 na taon nitong administrasyon na ito. Leksyon sa ating mga kababayan, pumili tayo ng tama tuwing may pagkakataon tayo. Right, sir, halahabol. Balik ba ng sesyon nyo, yun pa rin ang leader nyo? Totoo, kung may pagkakataon, boboto pa rin ako kay Leni Robredo at sana may mabubuti tayong pagpipilian sa 2028. Kung sa House leadership naman, Kong, Matatag ba? Wala ba tayong inaasahang pagbabago? Wala akong nakikitang agam-agam ngayon sa House of Representatives. Anything is always subject to change, but for now, I think the leadership of the Speaker Boji D is strong in Congress. Alright. Thank you so much, Kong. Maraming salamat at ingat po. Good morning. Good luck. Good luck. Ingat po, Kong. Good morning. Salamat mga Salamat kumpare po. at see you soon. Alright. Thank you. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo, no? Iloilo Iloilo. Representative Lawrence Defensor.